Ito na yung part 45 ng ating NBA Trivia. Pili tayo ng ilang mga questions sa tropa natin dito. Game na agad. From John D. Mendoza, sabi niya sa WNBA, pag may regla sila, ilalagay ba sila sa injured list? Saka paano kung nabuntis sila sa kasagsagan ng season? Well, walang league rule na nagsasabi na ang menstruation ay injury o reason para ilagay sa injury list. Normal na biological cycle naman yon at hindi automatic reason para mag-miss ng game. Kaya nila i-manage yan with men's products or mga OTC medications. Gumagamit din sila ng period tracking o modern sports science para somehow na ma-manage ang impact ng men sa performance ng players. Pero kapag sobrang tindi na like severe cramps or back pain, pwede silang ilagay sa injury list. Pero hindi dahil may regla sila, kundi dahil hindi sila fit to play. So, in short, madami silang ways para tuloy ang player sa practice at laro. Isa pa, madami na silang advanced na gamit para maiwasan yung tinatawag nilang tagos like menstrual cups, period-proof underwear o liner at basta madami. Yung mood swings naman, wala pang naimbento para dyan. So, paano naman kung nabuntis? Meron silang pregnancy leave na covered yan ng WNBA Players Association CBA. So, anong mangyayari? Automatic paid maternity leave. Full salary pa, protected roster spot o hindi sila pwedeng i-cut dahil buntis sila. At pwede silang bumalik after ng pregnancy kapag medically cleared. Marami ng WNBA players na nagbuntis at nagbalik sa liga pero hindi naman lahat. Yun ang mahirap pag babae yung player. From John Francel Villa Panis, bakit daw wala ng presidential visit after mag-champion ng isang team? Una, naging political landmine na kasi. Simula 2017 onwards, dumami na ang players at buong teams na ayaw pumunta dahil sa political reasons. May ibang players na hindi comfortable kaya hindi na siya automatic tradition. Pangalawa, naapektuhan ng COVID. Pangatlo, scheduling at player availability. Pagkatapos mag-champion, nagkakalas-kalas agad ang players. Merong mga nasa vacations, national team duties, contract talks, or family time. Ang dami pang European players ang pauwing-pauwi na after parade. As nyo si Jokic at Giannis. At isa pang reason, ayaw na ng players maipit sa political optics. Kahit ceremonial lang, minsan ginagawang PR moment ng gobyerno. Maraming players na ayaw ma-frame as supporting one side, kaya mas pinipili nilang umiwas. May issue pa nga noong 2018 o 2017 ata yon, hindi ako sigurado, na mismong si Donald Trump na yung nag-cancel sa imbitasyon sa champion na Warriors dahil nag-aalangan daw si Curry pumunta. Nagtampo na tuloy yung presidente. So, iba-ibang dahilan pero pwede pa rin naman technically ang presidential visit ngayon pero hindi na siya priority ng NBA. Hindi automatic at madalas depende pa sa players at team kaya unti-unting nawawala yung tradisyon. At next, from Jason Fabro, paki-explain ng 3&D, 1 and done, 2-way, 10-day exhibit. Ano daw? Lagi ata naririnig ni Kuya to sa ibang content creator. Well, simple lang at alam naman ng madami to. Ang 3&D, magaling sa tres at sa defense. Example, Danny Green, Kawhi Leonard, yung prime Klay Thompson, Paul George at madami yan sila. Yung 1 and done, sa college yun. 1 year lang sa college tapos pumasok na sa NBA. Actually, pwede ding rules yan. Kasi dati pwede pumasok sa NBA after high school. Ngayon, dapat at least may 1 taon sa college. Yung two-way naman, di ko alam kung player yung tinutukoy mo, pero yung two-way player ay current player na nasa G-League affiliate ng team. Pero pwede ring maglaro sa NBA team, pero may limit lang. Nasa 50 games lang ata. For example, nasa roster ka ng Santa Cruz Warriors, pero minsan nasa Golden State Warriors ka din. Pero may time na ang two-way ay ginagamit ng iba bilang pang-describe sa player na magaling sa offense at sa defense. So, depende sa context. Ang Exhibit 10 ay pre-season deal na pwede i-convert sa two-way contract. Ito ay isang uri ng kontrata na nagpapahintulot sa isang player na sumali sa training camp ng team pero hindi guaranteed na mapapasama sa lineup o main roster. Magandang option to para sa mga bagong player na gustong subukan ng swerte nila sa isang team. Sila yung madalas mong makita na naglalaro sa pre-season na mga hindi mo kilala. Yung mga pinapasok sa second half o last quarter na. At take note, ibang Exhibit 10 sa 10-day contract. Sunod, from Norbel Semaj o James, pwede rin ba i-trade ang coach gaya ng player? Actually pwede naman pero sobrang bihira nun. May mga teams kasi na feeling nila hindi worth magbitaw ng asset o draft picks para sa isang coach. Pero hindi ko masabing trade kasi parang humihingi lang ng compensation ang team bago ibigay ang coach o parang pakonsuelo ba like cash or draft picks. For example, si Jason Kidd na dating coach ng Brooklyn Nets. Kinuha siya ng Bucks noon pero yung Nets humingi ng 2 second round pick. Isa pa, si Doc Rivers, isang first round pick naman ang binigay ng Clippers para lang makuha siya sa Boston Celtics.
At panghuli, from Robert Guevara, bakit parehas ng name ng arena ang Dallas at Miami? Depende kasi yun sa sponsor nila. Nagkataon na parehong American Airlines ang sponsor ng court ng Miami at Dallas noon. Pero magkaiba naman ng konti ang name. Yung sa Miami, American Airlines Arena. Yung sa Dallas, American Airlines Center. Depende sa deal ng sponsor. Yung sa Dallas, long term yon kasi yun pa rin yung name nila hanggang ngayon. Yung sa Heat, nag-iba na o nag-expire at hindi na nagkaroon ng deal renewal. Napalitan yon ng FTX Arena at ngayon, Kaseya Center na. Basta depende yun sa naming rights deal sa sponsor. Yung iconic Staples Center nga, Crypto.com Arena na ngayon. So pareho lang yan ng mga nasa patch nila na napapalitan. Depende sa kung sino ang sponsor. So yun, next time na ulit yung ibang questions. Paki-like, follow or subscribe ng ating channel. Baka naman para sa susunod pang NBA Trivia.